Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Sabayan nyo kami, and as promised, nagbabalik walang iba kundi si Father Jenny Diwa. Hi, Father! Good afternoon. Let us praise the Lord. Ayan, magpapatuloy tayo kasi dati na nating alam ang pagsisimba ng First Friday pero unti-unti bumubuka ang kortina. Maraming pagpapaliwanag na nag-e-enlighten sa mga puso ng bawat isa sa atin at gusto ko lang i-summarize yung pinakapuso ng mga sinabi ni Father the last time na magkakasama tayo. Ito ay hango din dun sa Dilexit Nos na sabi ni Father, basahin daw natin, lalo na lolos and lolas, maraming panahon. Ang sinabit na pag-usapan natin, devotion to the heart of Christ is not the veneration of a single organ apart from the person of Jesus. What we contemplate and adore is the whole Jesus Christ, the Son of God made man, represented by an image that accentuates His heart. So, Father, yan yung pinag-usapan natin the last time. Kaya pala, noon medyo mahigpit ang simbahan kasi kailangan yung kabuuan. Kasi di ba minsan china-chop-chop, iba yung devotion dun sa mukha ni Jesus, iba yung devotion sa puso ni Jesus, iba yung dun sa mga wounds ni Jesus. Paano yun? Ang dami ng wounds na yon. So, at least naunawaan ho natin yung kabuuan na devotion ng pagmamahal at pagtatalaga ng sarili. At tinitigan nyo ba yung mga picture nyo ng inyong mga Sacred Heart of Jesus? So, hindi na lang yan tinititigan na lumalagablab yung puso ni Jesus. Pero ang hamon ni Father sa pinaka-last part natin nung nakaraang Lunes, nanlilimos. Father, doon naman ako nahiya. Si Jesus pa yung nanlilimos sa aming pagmamahal. Kaya lang, hindi, pagmamahal lang ba talaga yung nililimos namin sa Kanya? Di ba, hinihingi din niya yung paghingi ng tawad para sa pagkakasala ng iba? Isang malakas na paalala ng debosyon sa Sacred Heart is yung act of reparation. Ito ay nasa Biblia din. Bakit? Makikita natin na bakit ba si Jesus nagkatawang tao? Bakit ba si Jesus ay nagpakasakit, namatay at muling nabuhay? Bakit si Jesus ay nagbigay sa atin ng Eucharistia? Makikita natin iisa ang dahilan para sa kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, okay lang tayo. Okay lang ang lahat, maayos. Hindi po pwede. Ang katotohanan ay ang kasalanan ay totoo. At kapag ang kasalanan ay itinanggi natin, ibig sabihin nito, nagwagi na ang demonyo. Kaya, ang katotohanan ng kasalanan ay winawasak tayo at inilalayo tayo sa Diyos. Kaya, minsan, pag sinabi natin na may impyerno, hindi sapagkat ang Diyos ang gumawa ng impyerno, kung hindi tayo ang nagbubuwig sa ating sarili para mapunta sa impyerno kapag tayo gumagawa ng kasalanan. So, yung kasalanan ay nakakasira sa atin. At si Jesus ang nagbayad puri at ang sumagip sa atin sa kasalanan. Makikita din natin sa Bagong Tipan na minsan sinasabi sa atin ni San Pablo na I fill up in my body what is lacking in the sufferings of Christ. Ang tanong dito ng ibang mga reliyon, ano ibig sabihin? Hindi kumpleto yung pagpapatawad na hiningi ni Kristo para sa kasalanan natin. What is lacking in the sufferings of Christ? Hindi, buo yun, pinatatawad tayo ng Diyos. Totoo yun, pinapatawad tayo ng Diyos dahil Kanyang pag-ibig sa atin ay hindi masusukat at hindi masisira ng kahit anong kasalanan. Bakit we fill up in our body what is lacking? Ano yung kulang na tinutukoy ni San Pablo? Ang tinutukoy dito ay yung pagyakap natin sa pagpapatawad. Maring panatawad ka na, pero kung ayaw mo naman, yun yung kulang. Hindi kulang yung... Yun ang lacking. Oo, hindi yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos
ang nagkukulang. Ang nagkukulang ay kung paano ko to niyayakap. Katulad yan ng halimbawa, magsiswimming tayo, nalulunod ako. Kapag nalulunod ako, tutulungan mo ako, anong gagawin mo? Maghanap ka ng salbabida. Hahagis mo. Pag nakita ko ba yung salbabida, ligtas na ako? Hindi Hindi pa. pa. Pag hinagis ko ba yung salbabida, ligtas na ako? Hindi pa rin. Nandoon yung salbabida, pero kung hindi ko siya nayakapin, hindi ako maliligtas. So, ibig sabihin, Father, twofold. Hindi lang ikaw, kailangan may action din akong meron on my may part. desisyon ako na yakapin ito at sabihin na tinatanggap ko at ito ay ang bunga nito para sa akin. Yung act of reparation natin ay pakikiisa natin kay Kristo para tulungan ang pananalangin natin sa pagbabayad puri sa Diyos sa mga kasalanang nangyayari sa atin. Tayo ay humihingi ng biyaya sa Diyos upang ang kasalanan na pinatawad na ay yakapin ng sangkatauhan. Father, medyo kakaiba itong pinapaliwanag mo sa amin kasi normally, ang isang laiko, nagnunubena, nagdedebosyon kasi may hinihingi. Pero ito, ibang level kasi binabalikan muna yung paglilinis ng sarili at ng kapwa. Kasi di ba reparation, repair, parang may damages kasi na kailangan pagtulungan paano ito mabuo muli. Kaya ba ito closely related dun sa nangungumpisal pag First Friday? Magkaugnay ba yan, Father? Magkaugnay ito dahil nga inaano natin, binibigyan natin ng diin na kahit na tayo na binigyan ng liwanag at biyaya ng Diyos na makilala ang kanyang pag-ibig, ay marami pa ring mga lugar sa puso natin at pag-iisip natin na para bagang hindi natin lubusang ibinibigay sa Diyos. Kaya humihingi pa rin tayo ng patawad kahit sa atin. Ito yung sinasabi nga ni San Pablo, I fill up in my body what is lacking in the sufferings of Christ. So, makikita din natin dito yung ugnayan natin spiritually sa isa't isa. Na yung panalangin ko ay nakatutulong din sa ibang tao. At yung panalangin ng iba ay nakatutulong din sa akin. Ito yung sinasabi din ni Saint Teresa, sabi niya na, siguro magugulat tayo pag nasa langit na tayo, na napakadaming biyaya na natanggap natin dahil sa mga taong hindi natin kakilala pero nananalangin para sa atin. Na doon natin matutuklasan kung sino-sino yon at ano. Pero ito yung katotohanan, na ito yung sinatawag natin sa theology, communion of saints. Na yung sa act of reparation ay yung kapatawaran ng kasalanan ay dahil din sa pagnanais natin na ang iba ay managana sa biyaya upang yakapin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Padre, kaya pala pag nagmimisa, binabanggit din ng pare, hindi lang yung buhay, pati yung mga patay, kasama dun sa panalangin na yon kasi expanded version pala, parang ivat lang ang dating, parang yung taxes. Expanded version pala to. Pag niyakap mo ang debosyon na ito sa banal na puso ni Jesus, expansive pala ang pusong yan. At ang mahalaga, hindi lang yung prosperity ba, hindi lang yung dahil may hinihingi. Kung ito parang matured level na ito ng devotion, Father eh. Kasi paghahanda na nung kaluluwa talaga ng tao at ng kapwa. So, Father, sa karanasan mo bilang pare, marami talaga nangungumpisal pag First Friday kumpara sa ibang araw. Oo, dahil dito sa chapel, sa Sacred Heart, dito sa power plant, yung ating kumpisal, kaya natin ibinalik yung kumpisal ng Friday. Kahit na hindi First Friday, basta Friday. Madami nangungumpisal. I think magandang tanda yon na we are aware na nagbubukas tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil maraming mga chains that enslave us to sin.
maganda yung ganung paraan. So Father, sa lolos and lolas natin, make it a habit. Oo. Dadami trabaho ninyo. Pero alam niyo na, pagka tumatanda ho tayo, mas maraming panahong nakapagninilay, Father, yung mga bagay na hindi nagagawa at mga bagay na dapat ginawa pero hindi ginampanan. So mga sins of omission, lolos and lolas, kasali ho yan. At gusto ko rin sabihin yung dun sa mga aparisyon ni Saint Mary Margaret Alacoque, sabi dito, beginning with his second great apparition to Saint Margaret Mary, Jesus spoke of the sadness he feels because his great love for humanity receives in exchange nothing but ingratitude and indifference, coldness and contempt. And this, he added, is more grievous to me than all that I endured in my passion. Dilexit Nos, number 165. So, ingratitude and indifference, coldness and contempt, Father. So makikita natin, ito yung sinasabi natin na yung what we fill up in the sufferings of Christ, no? Merong sa devotion to the Sacred Heart, tinitignan natin o ipinakikita natin yung pagyakap natin sa pagmamahal na iniaalay sa atin. At dahil dito, napupuno tayo ng pag-asa at pananampalataya. Kasi ito din yung sinasabi ni St. John Henry Newman, na sinasabi niya na heart to heart speaks. At siguro pwede din natin iugnay ito yung sa adoration. So reparation, adoration. Ano ba ibig sabihin ng adoration? Ang adoration ay nanggaling sa dalawang salitang Latin, ad oris. Ang ibig sabihin, mouth to mouth. Bibig sa bibig. Ang ibig sabihin, paghalik. Sa adoration, pag gusto mong ipakita yung pagmamahal, hinahalikan mo yung isang tao. At pag hinalikan ng mag-asawa, yung lips to lips, ibig sabihin, yung hininga ko ay ibinabahagi ko sa iyo at yung hininga niya ay ibinabahagi mo sa akin. Nagiging isa. Sa adoration, sa Blessed Sacrament, wala tayong ginagawa kung hindi halikan si Jesus upang ang kanyang hininga, ang buhay niya at ang pag-ibig niya ay mapa sa akin at ako ay nag-aalay din ng sarili ko para sa kanya. Ito yung pagtanggap, parang yung sinasabi din ni Saint Margaret Alacoque at saka ni Saint Therese, na this is to give joy to the beloved. Kasi nga, ang daming pagtanggi, kahit man lang ito, no, sa maliit kong paraan, maibsan yung lungkot at yung pighati ng nagmamahal na walang tinatanggap kung hindi pagtanggi at pagkutya. So palagi ko, Father, relate na relate yung lolos and lolas kasi minsan, pag nakakalimutan na silang dalawin ng mga apo, ng mga anak, di ba? Ang dialogue ng mga lolos and lolas, hindi ko kailangan yung sustento. Ang kailangan ko, makita lang kita na pinupuntahan mo ko. Kasi yung sinabi mong heart to heart, tapos yung lips to lips, di ba? Parang very intimate kasi yun eh. Kaya nung mga bata pa yung mga anak nila noon, di ba kung halik-halikan yung mga bata, di ba talagang amoy pa lang nung lampin ng kanilang mga anak nung araw, satisfied na sila. Pero ngayon, syempre, longing yung puso. So kung nararamdaman mo yan, lolo and lola, ganun din pala ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesus. So napakaganda pala nung adoration na yun, Father. Sa inyo kasi, no, every Saturday, anticipated, meron munang holy hour. Pwede mo ba explain at anyayahan din ng lolos and lolas? Yung napakagandang gawain ito, kung paanong yung karanasan ng pag-ibig ng Diyos ay pwedeng palalimin sa atin. Sa adoration kasi, ang ginagawa natin dito ay yung mas mahabang panahon ng katahimikan. Kadalasan pag nagdadasal tayo, ang dami natin sinasabi, no, kung ano yung gusto natin. 20 mysteries, Padre. Ganyan, no, talagang tayo ang gumagawa. Pero sa adoration,
ang inaano natin dito ay kung ano yung ginagawa ni Jesus sa atin, hinahayaan natin siya. At ito yung hinahalikan niya tayo para tiyakin na yayakapin natin yung alay ng pag-ibig na ginagawa niya sa atin. So, yung sa katahimikan, minsan kahit wala ka nararamdaman, pero nandoon ka. Yun yung sinasabi ni Saint Mary Margaret Alacoque na pagbibigay konsolasyon sa Diyos. Yung bang, ito, kahit si Padre Pio, sinasabi niya ito, the greatest act of love and faith is when you do not feel good about it and yet you stay in prayer and tell the Lord, this is for you. Kasi minsan, kaya tayo nagdadasal kasi ang ganda ng pakiramdam natin. Nasa mood ka. Nasa mood ka. Ang ganda ng mga naiisip mo, kaya ka nandun. Madali. Pero kapag ka, halimbawa, wala ka nang maisip na maganda, tapos kung ano-ano pang pumapasok sa isip mo, pero nandoon ka. And yet you say, Panginoon, mahal kita. Panginoon, nandito ko dahil ikaw ang hinahanap ko. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Sabi ni Saint Padre Pio, sabi niya, you cannot imagine the power of that to console the heart of Christ and also as a means of grace for other people. Kaya yung mga, halimbawa, lahat naman ito, pero yung mga senior citizens natin, no, na if you can do this, offer it for your yung kanyang mga apo, sa mga anak ninyo. You cannot imagine how powerful is this. Sabi sa atin ng mga santo na may debosyon sa Sacred Heart. Yung adoration. So, aside from reparation, yung adoration, the adoration that seeks to console the heart of the heart of Christ, no? Amidst all the rejection expressed in sin and the rejection of the love of God. So, Father Jenny, hindi naman lahat nakaka-attend ng Holy Hour na naka-expose sa Blessed Sacrament, ano? Pero pag minsan, nagpa-pass by sila sa mga adoration chapels. Is it the same? Yeah. Oo, kasi ano yun hindi naman kinakailangan yung napakahabang panahon na nandoon ka sa harapan ng Santissimo Sacramento. Kahit yung mga maiikling Visits. sulyap, maiikling sulyap na nagpapahayag ng pagtitiwala. Ito yung ine-emphasize ni Pope Francis no, sa Dilexit Nos at kinote niya kay Saint Therese. Sabi niya na yung mga yung pagpapahayag ng pagtitiwala sa Diyos, the expressions of confidence in the love of God. Yung bang kahit discourage ka sa kasalanan mo, pero sinasabi mo, Panginoon, nagtitiwala ako. Yeah. Ang equivalent nito is equivalent to long periods of prayer. No? Pero it is full of faith, full of hope, and full of love. Pero ito yung sinasabi mo, Father, kanina na andiyan yung salbabida, pero kung hindi mo aakapin yung salbabida, useless. So ito, magte-take effort din kami na dumalaw talaga sa ating Panginoon. Kahit na ba siya ay everywhere, all the time, andyan. Pero tayo on our part, lolos and lolas, lalo na't may panahon tayo, make it a habit to visit the Blessed Sacrament kasi yun pala yung very intimate moment natin. And do not worry much kung wala silang laman ng isip na sasabihin kasi yung gesture pa lang, nakita na ng Diyos, nakokonsole na siya. Yung gesture pa lang na nandun tayo, present tayo for Him. So, Father, may kinalaman ba yung halik na yon? Ang mga pare sa simula pa lang ng misa, wala pa kayong sinasabi, may kiss din kayo doon sa altar. Kasi yung halik sa altar ay nagpapakita ng ugnayan ng pag-ibig ni Kristo at ng simbahan. Yung altar ay si Kristo, yung pare ay kumakatawan sa simbahan. Kaya hinahalikan niya yung altar, pinakikita niya sa lahat, na itong gawain natin ay gawain ng pag-ibig. Si Kristo, ito yung nasa Book of Revelation ang larawan ng Bagong Jerusalem ay ang larawan ng kasalan ng kordero ng Diyos. So, banquet, Father? Oo, banquet.
So, yung altar, yung lamesa, yung hapag, ay si Kristo. At ang pari ay ang simbahan. At ang ugnayan ay ugnayan sa kasal ng ikinakasal na lalaki at ng simbahan ang kanyang asawa. Kaya halik agad ang ito'y pinakikita sa lahat. So, karugtong din yun, Father, nung sinasabi yung indifference. So, ibig sabihin, one with the entire church pala. Yung pagsisimbang yun, hindi tayo lang, hindi lang pamilya natin. Kaya pag peace be with you, hindi tayo lang yun. Kasi kalakip nun, sa umpisa pa lang, pinahayag na ng buong sanlibutan, buong sangkristyanismo, ay kalakip doon sa bangkete na yon. So, lolos and lolas, make it a habit again, magsisimba at tumanggap ng banal na komunyon. Father, kanina pa natin minimension yung Delexit Nos. Pero ano bang ibig sabihin ng mismong word na yan? Ito ay galing sa sulat ni San Pablo na ang ibig sabihin ay minahal niya tayo. Very Minahal warm, niya tayo. minahal niya tayo. Minahal niya tayo. Ito, very, concrete kay Saint Paul, ang sinasabi niya, He died for me, because He loved me. So, hindi ito isang katotohanan na para bagang nakasulat sa ere. Hindi. May pinagtutuunan. Ako, ikaw, tayo, minahal ng Diyos. So, very warm, Father. Unang linya yan, Oo. encyclical. So, minahal niya tayo. He loved us. So, yung pala, yung sinasabi natin yung Delexit Nos, minahal niya tayo. It's an affirmation. Kaya tayo naman, anong tugon natin dun sa pagmamahal na yon? Kayo, gustong-gusto nyo na tanungin yung mga apo nyo, alam ba ng apo ko na ako nagluto niya? Di ba? Yun yung gesture nyo sa mga apo ninyo eh. Sa Panginoon, ganun din yung gesture niya. Na yung pagmamahal na yon, kaya niya tayo niligtas ang bawat isa sa atin. So, Father, paano naman yung conversion of hearts? Kasali rin ba yan dito sa debosyon na ito at sa jubilee na ito? Ano bang special blessing na 350 years of celebration? Si Pius XI, nung institute na itong Feast Day of the Sacred Heart, binigyan niya ng tatlong para bagang bunga yung devotion. Sabi niya, una is, through this devotion, we shall know intimately the Lord. Through this devotion, we shall love ardently the Lord. And through this devotion, we shall imitate sincerely the Lord. So, know, love, and imitate. So, yung devotion, lahat ng ginagawa natin, adoration, confession, Eucharist, all of this, kung hindi tayo mababago, ewan ko na lang kung saan nyo pa hahanapin yung pagbabago. No? Kasi, yun nga yung sinasabi na, in front of love, you cannot but be changed. Pagkatapos mong matuklasan sa pagpapatawad sa kumpisalan na ang Diyos ay hindi masusukat ang pagmamahal sa atin at tatanggapin tayo tuwing tayo magsisisi. Kapag sa adoration ay nanatili tayo at ipinadadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at sa katahimikan, hindi lang sa salita kung hindi yung presensya niya. Hindi kaya tayo mabigyan ng lakas para maging tapat sa Kanya. Father, mahirap yung imitate eh. Oo. Yung no, kasi nag-e-effort ang mga pare, ang mga katikista na maturuan kami. Yung pagmamahal, pagka nakatanggap ng biyaya, kaya magmahal. Pagdating doon sa assignment na imitate, Father, ang Oo. hirap. Merong sinasabi dito, yung ikinote ito ni ni Pope Francis tungkol dun sa pangunawa ni Saint Therese tungkol dun sa ano ba yung magiging bunga nito? Magiging champions ba tayo ng Christian life pagka ito ang devotion natin? Sabi niya,
God will give us the grace, sabi niya gano'n. Pero sabi niya, tiga, may sinulat kasi si Saint Therese na kinote dito ni Pope Francis, sabi niya. Parang sinasabi niya dun sa kanyang kapatid na si Leonie, kasi akala nila si Saint Therese walang kahinaan. Parang araw-araw nasa ecstasy siya pag nagdadasal, hindi siya nagagalit, hindi siya Feel niya ang naiinis. lahat. Lahat parang ang gaan-gaan sa kanya. Sabi ni Saint Therese, hindi totoo yan. Sabi niya. Babasahin ko po sa inyo. I assure you that God is much better than you believe. He is content with a glance or sigh of love. As for me, I find perfection very easy to practice because I have understood it is a matter of taking hold of Jesus by his heart. Look at a little child who has just annoyed his mother. If he comes to her holding out his little arms, smiling and saying, "Kiss me," I will not do it again. Will his mother be able not to press him to her heart tenderly and forget his childish mischief? However, she knows her dear little one will do it again on the next occasion. But this does not matter. If he takes her again by the heart, he will not be punished. So, it kinote ito niya. I mean, we are given the grace to realize that we need to change, conversion. But our weaknesses and our sins should not discourage us. The mere fact that we rise up is a great consolation to the Sacred Heart. Kahit hindi tayo maging successful. Ito yung sinasabi ko sa confession eh. Bakit? Alam mo naman, gagawin mo pa rin yan paglabas mo dito, ba't kailangan pumasok? Because we train our hearts to be humble, to say that for Jesus, the act of rising is greater and more powerful than the achievement of the success in overcoming the sin. So, ang bottom line, Father, mahalaga yung laman ng puso. Oo. Mapagtagumpayan mo man o hindi, kasi may kahinaan, pero yung intent of the heart, kitang-kita pala ng Diyos yun. Yeah, that is the conversion. So mga lolos and lolas, napunan nyo ba? Maraming quotation si Father kay Saint Therese. Kasi alam mo, Father, yung mga nakaraang Lunes, nabanggit ang pangalan mo dito sa programang ito eh. May isang pare na sinabi niya, kaya daw niya naging friend si Saint Therese of the Child Jesus ay dahil kay Father Jenny. So lolos and lolas, siya po yun. Siya yung tinutukoy na. At alam mo yun, Father, kung sinong pari yun, na aking naging bisita din, si Father Jack Arada. So, bakit ka ba merong special na pagtingin kay Saint Therese of the Child Jesus? Huling tanong na po ito. Related ito sa Sacred Heart. Kasi nga, sinamarize ni Saint Therese yung kanyang doctrine. Ang doctrine niya is confidence and love. Dalawang salita. Confidence and love. Marami tayong pagkahinaan, marami tayong kasalanan, pero wag mawawala sa atin yung pagtitiwala sa Diyos at yung pagmamahal na hindi yung despair ang ibibunga sa atin kung hindi yung pagtitiwala na ang Diyos ang gagawa. Amen. So, Father, pwede pa bang huling hirit na sa susunod na Lunes ay maanyayahan ka rin namin? Kasi gusto naman namin marinig ang lolos and lolas, paano ka naging pare? At meron ba naging trabaho ang banal na puso ni Jesus dyan sa bokasyon na yan? At ang trabaho rin ng pag-akay ni Saint Therese sa buhay mo. So, that's next Monday,
aabangan huli natin muli si Father Jenny, pero ang ganda nitong huling sinabi niya, confidence and love. Sa taong nagmamahal, you cannot help but believe, you cannot help but hope in the person. Kung ano man yon, patuloy kang aasa at aasa. So, tayo ngayon ay mananalangin kasi papalapit na, Father, anong petsa ba tong Jubilee ni Sacred Heart of Jesus? 27, June 27. Ayan. So, sa ano na po, anong araw yan, Father? Friday. Ngayon ay Friday, kasi ngayon ay Lunes. Sa Friday na po, yun na yung grand na Jubilee ni Sacred Heart of Jesus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, O most holy Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant, Lord Jesus, that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So thank you very much, Father Thank you, Ren. Jenny. Thank We'll you, see you Ren. again next Monday. Bye.